Atin po pinag-uusapan ni about holiness. At sa paglakad natin ng may kabanalan, lalo ngayon na mas malapit na pong dumating ang Panginoon, tayo pinaalalahanan na tayo mamuhay na ng tama. Pag tayo namuhay ng matuwid, may benepisyo. May kapayapaan, okay, napapalapit lalo tayo sa Panginoon, lalo tayo nagiging prepared sa pagdating ng Lord. Ang pamumuhay ng matuwid ay para sa iyo at sa akin. Ang pamumuhay ng matuwid ay magaganap kung nasa iyo si Holy Spirit. Hindi mo kayang magbago. Hindi mo rin kayang baguhin ang kapwa mo. Si Holy Spirit lang ang talagang the Spirit of God ang makakapagbago ng buhay ng tao. Kahapon po kami ay naisa isang seminar. Ito po yung seminar kung paano i-handle ang mga namolest, ang mga lumaking walang magulang. Kasi may kinalaman po talaga yung upbringing, yung environment. May kinalaman kung paano mabubuhay ang isang tao. Ang isa pong isinilang ay walang alam sa tama at mali. Hello? Wala siyang alam. Paano niya nalaman ang tama o ang mali? Bakit siya natutong gumawa ng mali? Sa mga nakikita. Sa mga napapanood. Sa mga ginagawa ng kapwa. The more na nakakapanood ng mali, lalong nadadagdagan ang temptation para sa paggawa ng mali. Pero sa iba naman, pag nalamang mali, di wisdom na huwag mong gagawin at gagayanin. Doon sa amin pong dinaluhan kahapon, let us pray first. O Father God, we welcome you, Holy Spirit. Thank you for your indwelling presence. Thank you for your manifested presence. Thank you, O God, Holy Spirit. Kayo ang patuloy na kikilos. Wala po kami magagawa. Thank you for cleansing our hearts. Hide us all under shadow of your cross. Iniling ko, Ama, ng bawat isa'y umuwing pinagpala. At kung meron mang mga nanonood na may sakit karamdaman o mga naririto na may mga panalangin na ipinagpe-pray na may sakit, niling ko, Ama, sa pangalan is touch their lives. Heal them. Heal them. Past healing, past recovery. O God, hallelujah. Unstoppable miracle sa mga nanonood ngayon at mga naririto. Iniling ko, Ama, ang himala galing sa iyo. May mga nasa ospital at mga naapektuhan ng lindol sa Cebu. Mga naapektuhan ng mga baha. We pray for them all. We pray for them in Jesus' name. Hallelujah. Na sila'y magkaroon pa rin ng buhay na pag-asa sa iyo. Sa iyo ay may buhay na pag-asa. Thank you, Lord, for their comfort, for the peace, for the courage, for the provision. Make a way, Lord, sa kanilang pangangailangan. Maging sa mga naririto uwing pinagpala, as we proclaim and declare the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. We declare, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build. I'm not seasonal, I appreciate everyone and everything. I'm part of something big, I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Ang palakpak kayo sa Panginoon. I give you praise, glory, and honor. Holy Spirit, thank you for the listening ear, receptive mind and memory, and the change heart. Change our lives, Lord. In Jesus' name. Okay. So, to continue, ganda po ng amin na daluhang seminar kung paano iingatan ang mga anak. Pinakita po doon, marami po sa kanila ay nagpatotoo. Ang mga nagpatotoo sa kanila ay damage na ang katawan dahil may HIV virus. Saan nakuha yon? Kasi sila po ay lumaking walang magulang, sila ay wounded, na molest, na verbal abuse, physically abuse,
lumaking walang nagpakita ng magandang halimbawa, lahat na lang ng nakikita nila ay mali, yun ang kanilang nagawa. Pumasok sila sa immorality. Relationship after relationship. At nagkaroon sila ng HIV virus. Kaya ang iba sa kanila ay bulag, ang isa sa kanila ay nabulag because ng kanilang iniinom na gamot. Hindi po kasi nagamot, ang HIV po pala hindi na nagagamot. Pero pwedeng mabuhay naman ng ayos. Kaya lang ay kita po namin, yung isa'y nabulag sa pag-inom ng gamot, yung iba'y namatay na, ang isa po ay pilay, pero meron namang tumaba, pero nagme-maintain pa rin ang gamot. Blessing na sila ay gumagaling because of God. Meron doon po na yung isa na lumaking walang magulang, namatay ang tatay at inay niya, verbally, physically abused. Siya po ay nagkaroon ng relation after relation. Siya po ay lalaking naging babae, nagpa-surgery, naging artista, nakarating ng US, may karelasyon, pero hindi tinigilan ng lola na ipag-pray. At siya'y nanaginip at naghanap ng church. Naghanap sa YouTube. Lord, dalhin mo ako at ako'y mananatili sa iyo doon sa church na magpapakain sa akin. Aba nga, sa US. May nakita siyang church, kasama niyang kanyang kinakasama, yung po'y transgender. Yung po'y lalaking naging babae. Pero may kinakasama. Ay siya po ay nakaranas ng supernatural move of God. Kasi naka one-on-one ko siya sa table. Nung lunch. Nakaranas siya ng supernatural move of the Holy Spirit. Si Holy Spirit mismo ang kumilo sa kanya sa panaginip. Kinausap siya. Kaya nung siya'y magising, naghanap siya sa YouTube kung saan makakakita ng church. Nakakita siya. Sabi niya, Lord, kung dito mo ako dadalhin, ako ay pakakainin. Kung ito talaga ang gusto mong church na puntahan ko. Aba, pinakain nga siya. Kasama ang kanyang kinakasama. Pinag-lunch, doon na siya. Nung umuwi dito, meron naman church dito, yung kanyang pinuntahan church doon. Nag-church siya. At ngayon siya naging speaker, pero siya ay hindi na po babae, kundi lalaki na. At ginagamit mightily para sabihin, may pag-asa sa Panginoong Jesus. Siya po ay gumanap sa isang pelikula Mahaba ang buhok, maganda. Pero siya'y lalaki. Pero kaya nga kami natutuwa boses niya yung babae, pero nakaya pala niyang maging boses lalaki. Boss, sabi ko, kagaling ka, tatawanan. So, yun po yung mga naging speaker po doon para gisingin ang diwa ng mga magulang. Alagaang mabuti ang mga anak. Huwag pababayaan ang mga apo, ang mga anak. Kasi may kinalaman ang absentee parents sa paglaki ng bata, sa character. Kaya kailangan naririyan lagi ang mga magulang. Kaya tayong mga magulang, ito po ay kasama sa pamumuhay ng matuwid. Gets niya? Pamumuhay ng may kabanalan. Mga magulang, kailangan pag ang ating anak ay naging open, magpasalamat tayo. Huwag mo sasabihin, ano na naman niya ang kaartihan mo. Don't say that. Pag nag-o-open, binubuli sa eskwelahan o saan man, makinig ka lang. Naunawaan kita, anak. Narito lang kami ng daddy. Hello? Ayan, pakinig ng inyong mga anak, aking sinasabi, kailangan ganyan po tayo. Pag nag-o-open na ang ating mga anak, ay maging masaya ka. Oh, thank you, anak. I appreciate na ikaw ay nagiging open. I appreciate na ikaw ay nagre-release.
Pwede pa bang mag-release sa magulang ang may asawa na, oo naman. Pwede. Makinig ka lang. Huwag mo agad babanatan. Oh, ikaw naman, laki-laki na. Kaya mo na yan. Magpasalamat ka. Alam niyo kung bakit nabago yon? May nanay, may lolang nagpe-pray. Pero ang bida dyan ay si Holy Spirit. Naghanap talaga siya, take note, siya ang naghanap ng mapupuntahan niyang church. At ngayon ginagamit sila pa yung isang grupo na ginagamit ng Panginoon na pumupunta sa mga churches para gisingin ang diwa ng mga magulang at ng mga anak. Mga anak, maging open tayo sa ating magulang. At tayong magulang naman, wag namang, ano na naman yaan, ako'y busy, pwede ka? Huwag ganyan. Huwag ganyan. Kailangan marunong tayong makinig. Yan po ay parte ng pamumuhay ng matuwid. Kung may katabi ka diyang anak, sabi mo, ay, pwede ka mag-open sa akin. Sige nga. Pero kung pag mag-open naman, huwag mo namang ipagngangalandakan. Pwedeng mag-open. Kailangan maging open. Mami, may crush ako. O talaga? Anak, bata ka pa pero ako rin nung ganyan, may crush din ako noon. Pero, alam mo naman, crush lang okay lang. In love ka na ba? Hindi po. Yun! O di masayang buhay. Paalahanan mo lang. Pero ang mahalaga dito, again, sila pong mga naging speaker doon at marami ng mga patotoo, yun po ay hindi nila kasalanan sila magkagayon. May part sila na ginawa kasi nagpahintulot sila. Makinig kayo. Sila'y nananalangin na maraming mag-pray over sa kanila dahil laging may battle sa isip. Why? Ano na sila nag-surrender na ng buhay. Yung isip pipili-pilay na ganyan dahil sila nga ng HIV. Ay ba't nagka-HIV? Ay na-transmit because of relationship after relationship. At yan po mamaya ay ma-discuss po natin. So, bago ko po ituloy, benefits of living a holy life, part 2. Number 1, kapag tayo namumuhay ng matuwid, lalalim ang ating relasyon sa Diyos. Yan po ang number 1. Mga magulang ko't kapatid, mga nasa online, tayo po'y makakabamuhay lang ng matuwid kung malalim ang relasyon natin sa Panginoon. Na pagharap ng pagsubok, hindi ka po manghihina dahil yung ating pinag-usapan ng isang linggo, the joy of the Lord will be our strength. Nariyan ang lakas ng Panginoon. Tingnan nyo sa mag-asawa. Sino sa mag-asawa ang namumuhay na masaya? Yun lagi nag-uusap. Tama gaho. Pero, lagi ngang nag-uusap, lagi namang away. Yung nagmumuhay ng masaya ay yung nag-uusap na nag-uunawaan at hindi singhalan. Yan po'y part ng kabanalan. Kasi kung doon sa loob ng tahanan, makikita ka bilang tatay at nanay na kayong mag-asawa ay masayang nag-uusap, malaki po ang effect niyan sa anak. Naniniwala ba kayo doon? Malaki po ba ang epekto sa anak kung anong makikita sa magulang? Yes. Tanong, taas ang kamay ng mga youth na ikaw ay masayang-masayang makita mong sweet ang iyong daddy at mommy. Taas ang kamay. O, tingnan nyo mga magulang. O,
O, taas, narito, okay, ang mga anak, na para sa'yo, ikaw ay masaya na makita mong ang magulang mo ay sweet. Taas ang kamay ng mga anak. Ay ako, magulang ko nasa heaven na eh. O, tingnan nyo, oh. Lahat. Affected ba ang mga anak kapag nag-aaway ang magulang? Sagot. Yes. At tayong mga magulang ang dapat kakakitaan ng magandang example. Tayo po'y nasa pamumuhay ng matuwid. At may benepisyo po ito. May mapayapang tahanan, masayang tahanan, malusog na katawan kapag tayo namumuhay ng matuwid. Lalalim ang ating relasyon sa Panginoon. Pag tayo namumuhay ng matuwid, number 1 benepisyo, lalalim ang ating relasyon sa Panginoon. Ay bakit? Ikaw ay namumuhay ng tama, di lagi ka magpapasalamat sa Lord, lagi mo kausap ang Panginoon, magkakaroon ka ng grateful heart. Magiging mapagpasalamat ka sa Lord. Pag ikaw ay laging may peace, sinong naniniwala kung ano ka ngayon, yan ay resulta ng iyong desisyon noon. Yes. Kaya ayusin natin ang ating pagdidesisyon. Aanihin natin ang bawat desisyon natin. Tama man o mali. Kaya tayong mga magulang gumagabay sa anak. Pero hindi naman tayo parang tayo'y pipilitin natin, basta ikaw ay maging doktor. Ayaw nga ng ospital. Gabay lang, gabay. Sa pamumuhay ng matuwid, maging sweet tayong mga magulang sa anak. Sino ang gusto rito ng anak, ang kanyang magulang ay sweet? Laksi naman. Isa ho rito sa magulang na sweet, for the glory of God, Sheila and Dan. Wala lang si Dan. Kita yan ang mga nakita ko sa mga anak. Magkakapatid, andyan mo lahat. Magkakapatid. Mula sa panganay. Yan po ang ating chairperson ng music. Yan po ay talagang very sweet ang mag-asawa. Very sweet. Hindi ko alam kung sino pa rito. Taas ang kamay ang mag-asawa ay sweet. Nahiya naman kayo. Isang example po, sila po ang may hawak ng ating couples ministry. At pinagagaling ka na, Engineer Dan, anak, gumaling ka na. Very sweet sila, pati ang mga anak nila. Very sweet. Sila po ang kilala kong sweet. Taas ang kamay dito ang mag-asawang sweet. Ayun! Juliet, sweet daw kaya taas din ang kamay. Oo, si Johnny ay sweet yan. Tsaka si Juliet. Mahinahon si Juliet. Si Johnny ay mahinahon din. Sino pa? Nasaan sweetheart mo? Yan. Kayo daw, sweet. Holding hands naman. Ang tawag mo sa kanya? Ayun lang. Walang sweetness doon. Okay. Sa mag-aasawa pa, para sa akin, hindi ko kayo pinakikialaman, pero para sa akin, kahit sa tawagan, ay magandang tawagan. Ang ating Apostle Bishop, ang tawag niya sa Revlin ay Honey. Ang tawag ko sa aking sweetheart ay My Love. Kasi pag tinawag mong Mama, ay may anak. Ay sabay, Mama! Pareho na. Anak at asawa, Mama. Papa! Ay ang natawag ay asawa pala. Ano ga anak? Ay naku, asawa ko pala. So, maging sweet naman tayo. Yan po sa mga ikinakasal ko, sinasabi ko. Honey, sweetheart, tubo, mahal. Tubo, sweet eh. Sweet eh, tubo. Mahal, wag namang inay. Tumawag ang asawa mo, tumawag ang iyong asawang lalaki, inay. Anak,
Naku, asawa ko pala. Di ba? Ate Meli, ang tawag mo sa Kuya Meo? Ha? Honey. Yo. Honey be. Pwede yun, honey be. Sabi nung iba, babes. Yun. Louie, anong tawag mo kay Irish? Wag na. Solohin nyo na lang yan. Kailangan maganda ha, ang tawagan. Brother Chody, ang tawag mo kay Sister Helen? Yun. Ganyan talaga. Ay, sesar mo na ng anak na nasa Canada. Mga anak niya na nasa Canada lahat. Anong tawag mo si Sister Helen sa iyong asawa? Darling. Ko! May tip na kayo? Darling. Love. Wag namang inay, tatay, ka, papa, mama, mame. Wag. Sa akin yun na. Kung susundin niyo ako ay part ng ano yan eh. Huwag niyo sabihin, tatanda na yun na nga, matanda na nga kayo, kailan niyo pagagawin? Kasi yun ay halimbawa para sa mga anak. Yun ay part din ng pamumuhay ng masaya. Masaya, maligaya, maayusin natin maging sa ating pananalita. Okay. Ang taong may genuine faith, genuine relationship, and genuine love sa Panginoon, ang siyang may tamang pamumuhay, kaya nararanasan niya ang magandang plano ng Panginoon sa buhay niya at dahilan ng paglalim na pag-ibig niya sa Kanya. Yan. Pakita po natin. Basa po. Ang taong, papaltan na natin yung ating iPad, laptop. Lord, blessing, pengi po. Basa po. Ang taong may genuine faith, genuine relationship, and genuine love sa Panginoon, ang siyang may tamang pamumuhay. Kaya nararanasan niya ang magandang plano ng Panginoon sa buhay niya at dahilan ng paglalim ng pag-ibig niya sa Kanya. Yan po. Totoo po yun. Yung aking inilagay na iyan. Yung may genuine faith, genuine love, genuine relationship kay Lord, diyan po naaayos ni Holy Spirit ang ating buhay. Yun pong mga tumayo doon, kaya sila born again because of the Holy Spirit. Yung pong nagpa-transgender na ngayon po'y lalaki na uli, yun po'y dahil ni Holy Spirit, kinausap siya sa panaginip. Walang nag-invite sa kanya nung siya'y nasa US. Wala. Nanaginip lang siya. Sa panaginip, kinausap siya ng Panginoon. Maghanap ka ng full gospel church. Kaya ikaw ngayon ay nasa full gospel, huwag ka nang aalis. Sila'y lahat ay nagsisisi at nagbabago na. Why? Dahil sa kanilang naranasan, kaya sila nagkaganon. Karanasan mula bata, walang kinalakihang magulang. Kasi namatay ang ina at ama ng bata pa. Lumaki sa mga tiyo. Molested ang marami sa kanila. Inabuso. Babae at lalaki. Kaya sila'y nagkaroon ng relationship after relationship. Pero mabuti ang Diyos. Buhay ang Diyos. Sila'y nabago at ngayon, sila'y nagiging pagpapala sa patotoong nilikha ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya ikaw at ako, mamuhay tayo ng tama. At sasabihin ko po sa inyo, bago ko ituloy, ano yung number 1? Na benefits, tayo nagiging malapit sa Panginoon. Paalalahanan ko lang kayo ng 7 deadly sins. Kaya lang 3 lang na sabi ko kanina. The 7 deadly sins and how to overcome them. Kailangan alam natin ito bilang Kristiyano. Sometimes, tayo na dapat ang accountable
Ay hindi pa at isinisisi sa kaaway. Ay sino gang pumili? Sino gang nag-isip? Kaya, number 1, deadly sin. Lust. Itong pamumuhay sa laman. Pamumuhay na gusto ng laman. Yun po yung mga nagpatotoo ng isa sa kanila ay nabulag, dalawa sa kanila ay napilay, ang iba'y nangamatay na, at silang lahat halos ay may HIV. Carrier sila. Why? Hindi nila gusto ang nangyari sa kanila. Pero naging part sila rin. Sa kanilang desisyon eh. Kaya lang sila nagkaganon because of their upbringing, environment. Kakulangan ng magulang. Walang magulang na kinalakihan ang marami sa kanila. Broken family. Habang batay, lumaki sa broken family. Walang father figure, kaya naging tomboy. Meron naman kaya naging tomboy ay natakot sa lalaki dahil ang kanyang kinalakihan ay sobrang sadista. Takot siya sa lalaki. Kaya kahit siya'y babae, ayaw niyang lalaki ang kanyang makasama sa buhay. Kaya babae ang kinasama. Kaya lang nagkaroon ng sakit. Kaya ito yung last. Ito ang 7 deadly sins na ayaw ng Panginoon na merong kanyang mga anak na mamumuhay pa dito sa last. Na tama-tama naman, may seminar kahapon sa church at tayo pinapaalalahanan. Bantayan natin ang ating mga anak. Ano ang weapon panglaban sa lust? Purity, self-control. Galatians 5:16, paalala sa atin. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Yun ang kulang sa marami, walang Holy Spirit. Pero ikaw at ako na may Holy Spirit, nariyan ang self-control. Galatians 5:22. Sino ang may self-control? Ang pinananahanan ni Holy Spirit. Sino ang nagkikreate ng self-control? Si Holy Spirit. Paano magiging malakas ang self-control sa'yo? Ikaw ay tumubog sa panalangin. Ano ang powerful prayer? Ano yung powerful time ng pananalangin? At all times. Ano yung powerful prayer? Help me, Lord. Tulungan mo ako, Panginoong Jesus. Na mapaglaban ng kontoksong ito. Powerful po yan. Ikaw bilang anak. Ama, Holy Spirit, tulungan niyo ako. Mapaglabanan ko ito. Why? Aanihin ang anumang itinanim. Kung meron mang dito na iniwan ng asawa, hindi ko sasabing mapalad ka dahil iniwan ka. Ang sasabihin ko, mas mapalad ka kaysa ng iwan. Why? Hindi lang itong ating buhay. May buhay tayo after this life. Sila yung gumawa ng mali. Magpatuloy tayo sa buhay kung ikaw ay iniwan. Naririyan ang Panginoong Diyos. Ang itinanim ay aanihin. Judgment is mine, sabi ng Lord. Ang paghihiganti na sa akin, sabi ng Panginoon. Alam ni Lord ang lahat. Kahit hindi ka gumanti, alam ni Lord. Huwag tayong gaganti. Hayaan natin ang Panginoon ang bahala. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu, hindi nyo pagbibigyan
hindi nyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman, yung mga gumawa na ng iwan ng pamilya, laman ang pinakinggan. Hindi ang tinig ng banal na Espiritu. Marahil wala sa kanila si Holy Spirit. Pero kung ikaw ay gumawa niyaan, kagaya yung mga nagkasala na yon na ngayon nasa Panginoon sila namumuhay, na nasa kanila si Holy Spirit, naroon ang tulong ng Panginoon. Gaganda ng katawan nila. Buhay ang Diyos sa kanilang mga buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Grabe, ako'y tuwan-tuwa. Mga bulag ang isa doon, pero nagpipilit maglingkod sa Diyos. Ikaw, ako. Kumpleto ang mata. Kumpleto ang paa, malakas. Maglingkod tayo sa Panginoon. Ang isa doon ay aakayin pa dahil bulag. Ang isa doon ay pilay. Dalawang pilay. Hirap lumakad. Pero naglilingkod. Salamat sa Lord, tayo malalakas. Lahat tayo maglilingkod sa Panginoon. Habang may buhay, yan naman ang dadatnan natin sa langit eh. Ibukas mo yung tahanan para sa gawain. Bukas mo tahanan mo, mag-invite ka ng mga kahanggan. Ano ba naman maglagay ka ng pansit, yung bihon? Mura lang naman ang bihon eh. O punta tayo dito, may merienda tayo. Tapos yung pupunta doon, maiksi lang ang sasabihin. O di, nagamit ka ng Lord. Eh sila nga pumupunta pa kung saan-saan para lang magbahagi patungkol na kay Christ na ang Diyos ay mapagmahal. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, sobra tayong mahal ng Panginoong Diyos. Ayaw na ayaw niyan tayo mapapahamak sa apoy ng impyerno. Ayawan mo rin. Kaya number 1, isa sa deadly sin na ito talaga'y pumapatay ng relasyon. Pumapatay ito ng relasyong mag-asawa. Pumapatay ng relasyon sa Diyos. Yang last, yang ang pagiging immoralidad, yang hilig ng laman. Mga may asawa, makontento na kayo sa asawa nyo. Why? Bakit sila nagkasakit ng HIV? Eh because pinahintulot yun ng Lord eh. Para sabihin sa maraming, huwag niyong gagawin na pumisan. Eh ang nakakalungkot, yung gayong sakit, wala palang kagalingan, kagamutan. Pero buhay ang Diyos sa kanilang mga buhay, malalakas sila at sa palakas at sila magagamit ng Panginoon. Hanggang dumating ang Lord, malalakas naman ang iba sa kanila, ang iba lang inabulag dahil sa gamot. Pero nakaka-challenge sila. May mga karamdaman, pero ganoon, pinapaalalahanan ang mga magulang. Pinapaalalahanan ang church. Huwag kayong mangungundi na sa a-attend. Kailangan pagpasok sa church, lahat tayo na ngiti. Sa isa't ngitihan mo na mga tabi mo. Sabi mo, I love you with the love of the Lord. Sabi mo, naririto ako. Ano bang kailangan mo? I want to pray for you. Kailangan mararamdaman ng pupunta rito na tayo caring church, loving church. We pray one another. Yung pong mga padala ng mga nasa ospital ng ganito, nasa ospital, yung isa milagnat. O, pasok sa notes. Pray bago matulog. Pray. Nakakaawa naman, lalo yung mga naanuhan sa Cebu. Lindol, 6.7. Meron ng, ano ba, tama ba ako? 6.9. Lakas na. Guho naman ang maraming building. Salamat sa Lord. Tayo rito ay kaya naman salamat sa buhay sa Lord at sa buhay ng bawat isa sa inyo na talagang ano man mangyari, naririyan kayo, mainit, na ulan, naririto kayo at nakikinig. Say hallelujah. Natututo naman tayo. Napapaalalahanan tayo. Lumalakas tayo. Gumagaling. Amen? Nagdadala ng bago. Ayun. So yun po, palalahanan natin. Ikaw naman bilang lalaki, ikaw bilang babae, wag mo naman ipagkait ang gusto ng asawa mo.
Ako'y pagod. Ba't ka nagpakapagod? Hoy, baka naman gamitin nyo yan. Sabi ni Reb. Hindi, ligawan mo muna sa umaga. Ihingi ka naman, ginalit mo. Wala. Hallelujah. Number 2, deadly sin, gluttony. Katakawan. Ano number 1? Lust. Makalaman. Ha? Kung hindi mo mapigilang mag-asawa, ay mag-asawa na. Kung meron, huwag ka namang kukuha ng dito ka. Praise the Lord. Oy, mga bata, huwag kayo nanonood ng pornographic film movie, ha? Cross nyo yan sa inyong cellphone. Mga life group leader, i-check ang inyong mga cellphone at ang cellphone ng inyong inalagaan. Temptation yan eh. Ay, bago, hindi ako makaalis dun eh. Mga may asawa pupuntang abroad, nasa abroad, mga naririyan, at mga mga kabataan, lahat. Ang kaaway ay may pinapain. Ang pain ay hindi kasalanan. Ang tukso'y hindi kasalanan. Pag kinagat mo ang tukso at kinain mo ang pain, ang kaaway, dung ka na. Tapos sasabihin mo, nagsisisi. Oo nga. May consequence yan. Kakaba-kaba. Kaba? Kakabahan ka talaga pag nahuli ka. Kaya ang bunga ng pagiging matuwid, puno ng kapayapaan. Diba? Siya ka sa akin pag nahuli kita. Diba? Gayong mga panakot, huwag na. Kaya palalahan ng asawa para hindi ka kabahan at huwag kang, diba yung iba hindi makatulog, may insomnia daw, hindi, may tinatago. Baka, hindi naman lahat. Baka, gusto mong maging panatag ang isipan. Kailangan na walang itinatago. Huwag kakainin ang pain ng kaaway at huwag pupunta doon sa silo. Trap yun. May bitag. Sabi mo sa iyong asawa kung naririyan, huwag kang pupunta sa bitag. Huwag mong kakainin at kakagatin ang pain. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Magmahalan. Sabi nung asawa, gusto ko lang naman i-date mo ako maghapon. Ibibigay na lalaki, hindi date. Walang nasagot na lalaki. Sagot naman. Pag sabi ng babae, bigay mo lang sa akin ang gusto mo. Ibigay mo lang sa akin ang gusto mo. Ano kang gusto mo? Sabihin mo na agad babae, gusto ko, maghapon, lang tayong dalawa ay tayo ay mag-date. Sino may gusto naon? Wala natas ako kamay. Yan ay pampalasa, pampasarap ng samahan. Time, quality time. Okay, number 2 na tayo, gluttony. Anong gluttony? Katakawan. Katakawan. Kung kumain ng lechon, parang talagang hindi na makakatikim. Masarap ang lechon. Pero sinabi rito, Matthew 4:4, ang kailangan mo, dyan sa gluttony, ang weapon ay discipline. Meron kang health discipline. Sabi po ng Matthew 4:4, sabihin natin, ngunit sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, tinukso po rito si Jesus, 40 days na siya ay walang kain. Sabi ni Jesus, kay Satanas, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mumula sa bibig ng Diyos. Dito po tayo nabubuhay. Lalakas ka pag marami kang karga na salita ng Diyos sa iyong isip. Lalakas ka.
Kargado ka ng maraming salita ng Diyos. Marami kang baon na salita ng Diyos, kagaya ni Jesus. Nung siya'y iharap kay Satanas, puro salita ng Diyos ang kanyang ginamit. Andiyan ba tayo? Tinukso po ba si Jesus nung nasa lupa? Yes. Anong ginamit ni Jesus sa panunukso sa kanya? Salita ng Diyos. Pag ikaw ay natutukso, gumawa ng mali, anong gagamitin mo? Word of God. Kung may alam ka. Kaya para ikaw ay, pag sa katakawan, lahat naman ng labis ay mali. Tama ka ho? Kailangan marunong po tayong pumili ng kakainin. Sabi po nung isang may alam sa health, ako'y nagtanong, mahalaga din naman ang meat sa katawan. Gaano kakarami ang dapat? Kasing laki ng posporo. Natandaan ko po iyon. Sabi ng isa, hala. Oo, sabi, oo. Yun po ang sabi. Kasing laki lang ng posporo. Ibig sabihin, pag puro ulam, isang putaheng gulay, damihan mong gulay. Kakaunting ulam. Why? Kapag lalo po, pag hindi kayo na-pops, may problema sa pops, panay ang kain, ano mangyayari? Bloated, colon. Wala ritong magkakaroon ng colon cancer. Huwag na huwag kayong kakain ng sunog. Kahit tinapay. Tinuro po yan, natutunan ko po yan sa dinaluhan ko. Huwag. Even mayonnaise, as much as possible, ay moderate lang. Sa mga dinilahon ko pong seminar. Huwag pa ulit-ulit ang mantika. Itapo na. Sa mga dinilahon ko. Sineshare ko lang sa inyo. Kailangan uminom ng tubig pagkakagising. 2 baso. Sabi nung isa, hindi, nabusog. Tama, magaling nga. Kasi, ang ating pong katawan ay templo. Kapag po yan ay mula batay, sobrang takaw mo na, lalaki na ang iyong bodega. At lagi nga hanapin ay maraming kain. Pero walang exercise. Paano masusunog yung mga fats? Narinig ko sa ating apostle, ako'y magaling makaunay, Lord. Huwag mong pagsamahin ang keso at ulam. Baka yung kambing na yan may keso. Bakit po? Noong pa, nakalagay sa Biblia. Huwag pagsasamahin ang keso at ulam. Ano ang bread? Ano ang sandwich na may keso at ulam? Ano po ang may keso at ulam? Cheeseburger. Naku, pakinig ako sa online. Nasa inyo naman. Narinig ko rin. Di sinashare ko. Nasa inyo kung susundin nyo. Basta ako'y nasunod. Ham with cheese. Why? Mataas daw sa cholesterol. Pag pinagsama. Tatawa na ng mga bata. Abay, marami pang pwede. Paborita? Ugoy-ugoy. Merienda ko po, paborita. Nag-iingat, gusto kong mabuhay ng malakas. Nakakahiya namang pag nalamang ang pastor, wala. Bakit? Masakit ang tuhod. Diyos ko, ayoko po, Lord. Hindi ko alam kung anong papasakit sa tuhod. Kaya pag ako'y naririnig, ako'y lakad-kilakad. Kasi pag naka-steady, doon na. Bless ang tuhod. So katakawan, discipline. Ang tao hindi lang nabubuhay sa pagkain, kundi sa bawat salita ng Diyos. Sabi ko po kaninang umaga, ikaw ay nagtanghalian.
magmemeryenda ka. Bago ka naman magmeryenda, magbasa ka ng Biblia. Kung hindi ka pa nakakapagbasa, kakain ka na naman. Okay lang? Okay lang ba? Maalaala ito ng mga nakinig. Nananghalian, bondat ko. Handaan pa yun. Galing sa handaan. Bondat talaga. It all you can na sa handaan, di ba? Ay bago ka naman sumunod ng merienda, ay may pinadala akong devotion, basahin mo muna naman. O gawa ka muna ng devotion naman. Ay baka hindi mo pa nababasa, kakain ka na naman. Ay sabi sa Matthew 4:4, basa. Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa kasulatan, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Lalakas ako, lumalakas ako. Makinig kayo. Kahit kulang ang tulog namin, kulang ang pahinga ng apostol, bakit malakas? Nag-iimbak ng salita ng Diyos. Itong idinideklara. Binabantayan ng anghel. Nagpapalakas po ang salita ng Diyos. Nagpapaalala. Ito'y buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at ng espiritu, ng kasukasuan ng utak sa buto, nakatataho ng iniisip at binabalak ng tao. Hebrew 4:12. Hebrew 4:12 nga. Yan ang salita ng Diyos. Buhay, buhay, buhay. Ang binabantayan ni Lord na maririnig sa iyo at sa akin ay salita ng Diyos. Ang binabantayan ng kaaway na gustong marinig sa tao at lalo tigit sa Kristiyano ay ang salitang negatibo. Pag narinig ng kaaway, ayun na, bukas na ang pintuan para maganap ang sinabi niya. Anong tinuturo po natin sa inyo? Kung ikaw sa ngayon ang pera ay ito lang, wow, Lord, imumultiply mo. Kaya sabi ko sa asawa ko, minsan po ang aking asawa uwi sa bahay, magluluto, pagbalik, nakabili na yung customer. Sabi ko, ang isang customer na nawala sa iyo, ang kapalit ay 10 at higit pa. Deklarahan mo agad. My love, kailangan ng prayer. Ang hawak ko lang na ganito ay ganito pa lang. Yes, imumultiply yan ni Lord. Po-provide ni Lord ang panghulog mo sa cheque. Kailangan lumakas ang kausap mo. Hindi naku, gayang ga, oo nga, paano kaya? Ala, lalakas ka siya? Hindi. Andiyan pa tayo? Natututo tayo? Anong number 1 na gusto ng kaaway? Last. Ano naman ang gusto ng Panginoon? Self-control. Galing sa Lord. Anong number 2 gusto ng kaaway? Maging matakaw. Ano naman ang gusto ni Lord? Bago ka magmerienda. O bago kumain na naman. O bago matulog, magbasa ka. Paalala, okay lang? Okay lang po ba? Puro kain na lang ng nakakalimutan ng magbasa ng Biblia. Paano ka lalakas sa problema? Ay lumalakas ang mga Kristiyano sa kabila ng problema dahil sa salita ng Diyos, dahil sa Holy Spirit na kasama natin. Say hallelujah. And last, 3 lang po. 3 lang po kanina at aawitan natin si Lord. Sabihin natin muna, say no to gluttony to your stomach. Ay, marami na po ako narinig. Hindi na po sila kumakain ng rice. Ako kumakain pa. Why? Ako po'y lagi nagtitimbang. Diyan muna tayo. Tuwan-tuwa na po kami pag ang aking timbang ay 50. Galing ako sa PEP, 50. Paano doon puro kain? Kakatapos ng seminar, kain. May merienda, kain. Noon sa PEP, sa
Vietnam nung isang buwan. Ay ngayon nababa na uli, 40. Ako po kasi nag 47.8. Timbang pa gayon ng isang 5'3". Dapat ako po'y medyo mababa yung 47.8 kilos, ano po. Pero ako po'y masaya na maka 50 eh. Ano kang timbang mo? Doble ko. Sa akin ang rice ang nakakataba. Pag ako'y nagtinapay sa morning, ayun na, bumababa. Kaya ako'y hanga dun sa mga iba na hindi nakain ng kanin. Dahil nalaki daw. Ano kang gusto niyo? Nalaki o smart? Sexy. Yun daw pong kanin kasi ma-sugar. So pag ikaw ay nagkanin na, at ikaw ay nag-light chiplan pa, at kumain pa ng cake, at may nagbigay ng ice cream. Sabi ng iba, minsan lang naman. Ay, isa pang baso. Sarap kaya ng leche plan. Lalo ng gawa ng Ate Meli, may tinda ka. Moderate lang, konti lang. Hindi, ayan naman po yung tinda niyan, yung ano nga tawag doon? Ano yan? Hindi, gelatin. Ang gayon. Graham na avocado. Sarap. Binigyan ako ng aking hipag. Nakailang araw naman dahil moderate lang po kami kung kumain. Pakaunti-kaunti, after yung pang-alis ng nangain ka ng Miralya. Malan sa Eva yun eh. O hindi pa sarap naman may kahalong matamis. Ano? Siya nangangain din ng Miralya. May kaliskis ka iyan? Ako laging ang gusto ko'y may kaliskis. Maganda po, nakalagay sa Exodo eh. Hanggat maaari, ang kakaining isda ay may kaliskis. Mataas ang lead. Mataas ang lead ng walang kaliskis. Kaya, nataas ang Ano nataas? Pag mataas sa lead? Uric. Ate Meli, uric ano? Mahilig sa tulingang sinaing. Uric. Gayon? Mahilig sa tulingang inihaw. Ginugutom na kayo. Tay muna. Kailangan po'y may kaliskis. Ang pinabibili ko po sa aking asawa'y may kaliskis. Kalagay po yan sa Biblia. Hindi para maging banal, kundi para sa kalusugan. Hello? Huwag niyong sasabihin ang salitang hindi ko itinuro. Huwag niyong sasabihin na sabi ni Reb, sa mga born again, bawal ang walang kaliskis. Wala akong sinabing kayan. Hello? Huwag niyong gagamitin ang pangalan ko sa salitang hindi ko sinabi. Sinasabi ko pong mas maganda ang kainin na isda ay may kaliskis kasi yun po ay walang lead. Ano ga po sa nakukuha ang lead? Sa dagat, doon sa mga barko. Gets po ninyo? Meron pong tinatawag na scavenger. Ano ang mga scavenger sa dagat? Crab, kayo may sabi. Sabi pa. Hipon, kayo may sabi. O, lahat ng yan po scavenger ng dagat. Pero yan ay masarap. Kaya kailangan pakita mo yung weapon. Doon sa gluttony, weapon, discipline. Ako'y pagkakaraming doon po sa aming pinuntahan sa PEP, dinala kami sa lahat ay seafoods. Pagkakalalaki ng crab, tanungin niyo kung ako'y kumain. Hindi. Hindi po. Hipon. Ang lalaki ng hipon, tanungin niyo kung ako'y kumain. Isa lang. Ay
nasa akin ang discipline. Huwag mo naman sabihin, pag nagkasakit talaga, ang jablong ito. Abay, ang jablong pinagkadikis kaya ikaw ang kumain, ikaw ang pumili, jablong may kasalanan. Minsan, ang Diyos ang sinisisi. Aba naman, ay sasabihin ni Lord, sino gang kumain? Huwag tayong gayan, ano po? Ang sisisihin niya ang Diyos pag nagkasakit. Nasa iyo po ang discipline. Hello? Kaya doon na-test ang aming discipline. Lahat ay seafoods. Hilaw na ano ngayon? May hilaw na yun daw eh. Hilaw na isdang makakain daw na hilaw. Hindi, yung magandang isda. Ha? Salmon, hindi ako kumain hilaw. Sila'y kainang-kainan at yun daw ay magaling. Ay kawasang hindi ko type. Ay kamahal ng salmon, ay doon po'y sagana. Ang kinain kong hilaw, mangga, sarap. Green na mangga, ang pagkasarap, ang tamis. Yun ang hilaw. Discipline, yan po ang mahalaga. Pagkakain ka ng eat all you can, tingnan mo ang platong binigay sa iyo kaya maliit. Napansin ko yun eh. Sa daming kakainin, kaliit ang plato. Tulong po yun. Para ano. Kailangan pag ikaw, garbage in, garbage out. Makinig kayo. Pag hindi po kayo na pops, sa dami niyong kinain, nasaan yan? Hindi yan magkokos ng sakit. Ako po'y very regular, twice, basta morning, inom ako ng tubig, 2 baso. Ayan na, kasunod na. Hindi pa ako hirap. Mabilis po ang metabolism ko. Kasi ako'y magalaw. At saka ako po'y may exercise din, may treadmill kami. Kailangan ko po eh. Gusto ko pong makapaglingkod ng malakas kagaya ng apostol. Boy, naroon na naman sa ibang bansa at nagmi-mission, magbubukas ng church. Patatlo. Nako, greed. Ano ang greed? Sakim. Pagiging madamot. Wala rito madamot. Ganito ang madamot. Nakatikom ang kamay, ayaw ibukas. Kailangan tayo po'y matulungin kahit tayo may binabayaran. Marami po rito'y gayon. May mga hinuhulugan, may mga problemang nai-encounter, pero natulong pa rin. Kayo yun eh, di ba? Nagtatanim pa rin para sa church. Alam niyo ba mga kabataan, alam niyo po ba natin, mga nanay at tatay, kung saan yan iiwan kung hindi darating pa si Lord at tayo tatanda? Para kanino? Ituro mo sa anak mong naririyan. Para sa inyo yan. Para sa inyo mga kabataan yan. At sa ating mga children. Kami ang nagtayo, kayong makikinabang. Habang kami nakikinabang ngayon, pag hindi pa darating si Lord, kayong makikinabang, mga anak natin, apo. Hello? Kaya, i-apply po natin ang pagiging generous. Ayan na po, oh. Akin pong goal, vision namin ng team, ng committee project na yan, lilipat diyan ang mga children. Iba't ibang level, toddlers, lilipat siya ng mga teachers, taas ang kamay ng mga teachers, malaki Emmy. Tayo kayo, space them. Yan po mga biyaya po, yan po, hindi po mga yan maiamutin. Oo, bata eh, alam mo naman bata, makukulit. O ngayon nga sa mga nag-aalaga ng bata, inyo na mariregaluhan pag Pasko. Masisipag mag-alaga pero walang init ng ulo ha, walang init ng bait. Kaya nabibili ang ating mga bata, lalo dito sa lilipatan.
gusto po natin dyan ay fully furnished. Say amen. Gusto po natin paglipat dyan may aircon. Mangyayari, Lord. At ang ating mga teacher naka-uniform. Hindi na. Magandang mga base nyo eh. Paglipat diyan, yung pinag-uusapan namin kanina, yung mga tiles. Kamahal din pala ng tiles. Mga ilaw. Sabi ko, lagyan ng pin light sa at iglalagyan na po ng windows and doors, glass door. Sabihin natin, God will provide. Sabihin mo, the Lord bless you. Bumili ka doon ng ating mga paninda para tulong po dyan. At dito, tanim lang po tayo. Yan po sa mga apo natin. Yan po ang pagiging generous. Practice generosity. 1 Timothy 6:10, basa po. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya yan pong nangyayari sa ating gobyerno, pag-ibig sa salapi. Ghost project, sorry po ha, nasa live. Nakalungkot naman, nakakaawa po mga binabaha. Dahil lang sa pagkamkam ng mga bilyon, hindi ko alam kung sino. Kalungkot, ako'y nalulungkot na makita. Binabahaan ng ilang buwan. Dahil lang sa pagkukulang ng mga binigyan ng bilyon, ng milyon na hindi ginawa. Ilang buwan ng bahang-bahang kinaroroon. Kakaiyak. Kaya panalangin natin kung sino talaga ang nagkasala, ay siya talaga ang maparusahan. Kawawa po ang mapaparusahan, hindi naman siya. Kaya ipag-pray po natin. Yan po ay dahil sa salapi. Biruin nyo naman, may mga helicopter baga. Tunay ga iyon. Tunay ga ho. Hindi ko kasi sila kausap eh. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko, kung sino ang totoo. Ayoko magsalita agad. Yan ang iniingatan ko eh. Kasi hindi ko alam kung sino nagsasabi ng totoo. Ang pag-ibig sa salapi, kaya bata pa lang, meron akong ikukwento sa inyo, isa nating kamanggagawa, isang pastor. Pastor Alvin, pasensya ka na ha, ginamit ko ngayon pa totoo. Pastor Alvin, makinig kayong mga kabataan. Alam niyo ba si Pastor Alvin ay lumaki sa hirap ng buhay? Alam niyo ba si Pastor Alvin ay nag-aaral sa ilalim ng poste ng Meralco sa kanilang area dahil sila'y walang ilaw? Saan lang siya nag-aaral? Sa ilalim ng poste na may ilaw. Yan po si Pastor Alvin. Hindi natin alam na ganun siya. Pero hindi nawawala sa kanya ang paglalagay ng tithes. Tinanong ko siya kailan ka nagsimulang mag-tithes? Elementary pa po. Siya po ay pamangkin ng ating Apostle Bishop Art. Tunay na pamangkin. Ang kanyang mother ay kapatid ng Apostle. Sila po'y aral. Inaralan sila ng kahalagahan ng sa Panginoon ito'y banal. Kaya ngayon pinagpapala ng Lord. Binigyan niya ang kanyang magulang, binata pa siya. Siya po'y nakatapos dahil may nag-sponsor ng kanyang pag-aaral. Pero ginantihan niya ang Lord doon na siya ay nagturo sa mga kabataan doon po sa UB. Kinalap niya ang mga kabataan. Siya ay nagtuturo about kay Jesus. Yun po yung kanyang, alam niyang kulang yung kanyang ginagawa, pero nagpapasalamat siya na siya ay nakapagtapos ng pag-aaral at nakapasa bilang CPA. Say hallelujah. Na naging ang asawa ni Pastora Sai na si Bess. For the glory of God. Bakit ko sinasabi? Hindi siya naging madamot.
Bata pa, wala na nga silang hirap na hirap ang buhay. Ako po kasi nakarating doon. Kasi yun ay naging po'y kabataan pa'y naririyan sa church, dyan po sa may orchidarium. Dyan po yan na-attend. Dinala po ng isang kabataan dyan umattend. Hanggang ako'y naipakilala sa kanila, pinagpe-pray ko ang tatay niya na may diabetic po ang tatay niya. Halos sila kulang sa pagkain. Pero ano na siya ngayon? Biyaya ng Lord. Ayun, nagpapatayo ng bahay. Ngayon, niregaluhan nila ang kanyang sarili, mag-asawa, dahil sila'y may tinda po yan, dishwashing. Liquid, hindi siya nahiya. Nagtitinda po yan ng mga sabon. Pero siya CPA. At ngayon nagpapatayo po ng bahay for the glory of God. Nakapasa bilang CPA, pinagpapala at ngayon po nasa Japan na mamasyal dahil 10th year anniversary nila. Sabihin natin, God bless you, Pastor Alvin. Naanak ko po sa kasal, malapit po umayon sa akin. Kailangan po nila rin yun. Kasi sila po ay weekly, puntang Manila, pupunta rito. Kasi siya assistant dito. Malaking pong tulong. Baka sabihin nyo, namamasyal, may project. Siya po yung nagbigay dyan, 100,000. For the glory of God. Palakpakan natin si Lord. Pero wag niyong uutangan. Nagpapatayo po sila ng bahay. Nang hiram sa bangko. Meron silang hulugan. Baka sabihin, Pastor Alvin, baka utang ah. Hindi, wag. Alam ko po, para magkabahay, gano'n naman talaga ngayon para magkabahay nang hihiram sa bangko. Pero, they deserve din namang magkaroon ng time yung mag-asawa. Okay po iyon. Sila may hawak ng yung professional. At sila binibless ng Lord. Why? Nasumpungan. Na siya hirap ang buhay, umaasa lang sa kaunting bigay. Pero ang tithes, nagdadala siya ng tithes, nag-o-offering, may sobre na agad siya. Kaya ko ito sinasabi, narin tayo sa pagmamahal, sa pag-ibig sa salapi, ang siyang ugat. Kailangan bata ka pa, alam mo na kung kanino dadalhin yung pinagkatiwala ng Lord sa'yo. Number 1 ay sa Panginoon, ang tithes. Protection mo yan. Isang halimbawa na ang Pastor Alvin. Kaya po yun ay aking pong nanay, for the glory of God, pwede kong sabing example na pagiging generous ang aking magulang. Hindi kami pinagkaitan. Sa halip kami pinag-ipunan ng tigigisang lupa. Para sa kanila na, hindi. 6 kami magkakapatid. Generous sila. Yun po ang namana namin. At yun po ang maganda sa mga magulang. Ipakita po natin sa ating mga anak na tayo generous. Kakaunti na gamit. Ang tithes ay para sa Panginoon. Magkano ang tithes ng 200 sa 500 sweldo? Magkano ang tithes? Hindi marunong pa mo. Hindi nyo alam ang tithes? 10%. 50 laang. Sa 2,200. Sabi nung isa, Lord, salamat, may pang-tithes ako. 1,000, magkano ang sa'yo, Lord? 100. Padamihin mo, dumami na, 100,000 ang ibinigay. Lord, sayang. Manghihinayang ka? Hawag. Diyan ka masusubok. Pero iba yung offering. Yan ang imumultiply ni Lord. Pero yung tithes, yan isa, Lord, holy yan. Yan i-protection mo. Kaya ang in-example ko sa inyo si Pastor Alvin. Estudyante pa yan. Kaya kita nyo, binibless. Nabigyan niya ng bahay ang kanyang magulang. Binata pa, ibinili niya ng bahay. Doon sila tumira, pero ngayon, hanggang ngayon nihulugan. For the glory of God. At ngayon, sila naman, malaking bahay dito ang pinapatayo for the glory of God. Palakpakan natin si Lord. Kaya ang aking mga anak, pagpapalain at mga anak natin, faithful tither Amen? Giver. Amen?
Generous. Yung greediness, yan po ang gusto ng enemy. Yung generosity, ganyan ang Panginoon. Ibinigay ng Ama ang kanyang anak. Dumami ang mga anak. Sino rito ang anak ng Diyos? Yun ang prinsipyo ng Biblia. Kaya kami, yung nakuha namin sa mother namin, sa parents namin, ganun din kami. Generous din kami. For the glory of God. Ang ating apostle, nako, kaya ni binibless ng Lord. Marami po yung pinag-aaral, hindi niya sinasabi. Nakasuno ko lang yung isa. Kami po itaga-Chaong. Ngayon, dyan na po kami nakatira, kinupkup po kami na mag-asawang Apostle Art at saka ng Reblin. Ha? Opo, kasi po ako po yung iniwan ng asawa ko. Ako po yung may sakit, ako yung iniwan ako po yung nag-message sa Apostle. Sabi po sa amin, dito na kami, kinupkup. At weekly, binibigyan ng pera ng mag-asawang Reblin at Apostle Art. Hindi siya nagkukwento. Ang nagkukwento, yung mga tinutulungan. Ganyan po. Kung tayo merong magiging habit natin ang pagiging generous, sabi ng Panginoon, kung anong itinanim mo, aanihin mo. Ang lahat ng magtatanim aming ipinagpray ang mga faithful tithers and givers, aanin ng sagana, sapagkat lahat yan ay natanim sa matabang lupa. Amen? Lalo na yan, nagbigay ng milyon. Ilang milyon na? Ilan na ba? Wala pa yung bahay, nagbigay ng milyon. Sabi, Lord, susunod kami sa'yo, wala pa kaming milyon, pero sinabi mo, nagbibigay kami ng milyon. Nagbigay nga, wala pang bahay. Di saka pa bumiling bahay. Ang Lord ay faithful. Palakpakan natin the faithful God. At ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Sobrang paghahangad sa salapi. Nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpi sa buhay nila. Kaya please, gamitin natin sa tama ang ating pera. Pahiram sa atin ang buhay, pahiram sa atin ang meron tayo. Ang church po natin ever since, nung may nangailangan ng tahanan, 2 pamilya ang ating kinupkop for the glory of God. Hindi ko na po mention. For the glory of God. Kausap ko sa umuwi ka, wala po kami tirahan. Dito ka sa church, pamilya mo. 2 po yung pamilya for the glory of God. Hanggang doon sa kabila, doon sa tapat ng Bawanay, for the glory of God. Sabi ng Lord, ito ang tamang pag-aayuno. Dumalaw kayo sa mga may sakit. Tumulong sa may hirap. Gusto kong regaluhan ng 70 above Temeli, anong edad mo na? 70 above ka na, no? Kabilang ka na. Gustong-gusto. Nasa puso ko po yan. Kaya lang may project pa tayo dito. Kaya hindi pa ako makahingi sa inyo ng support na, bigyan natin naman ng ang mga senior natin na 70, wag na ang 60. Ako kasi 63, makakasama pa ako. Hindi na. Okay lang, 70 above. Ayaw ng iba. Gusto 65. Ano ga? 70 above. Gusto ko mapasaya mga senior 70 above. Sino ka rin na 70 above? Wala yata. Ate Meli lang. At least kakaunti. Gusto ko po talagang pasayahin ang mga senior. Kasi magiging senior tayo lahat. Amen. Papasko Kaya lang tayo po maraming Tapos mamaya kung kayo po ay willing tumulong doon po sa nalindol, pwede ka kayo maglagay sa sobre, ilagay nyo para sa nalindol. Nasira po yung church ni na Pastor Manuel dati. Si Pastor Manuel po ay taga Cebu. Dinala ng Lord dito, walang kakilala. Pero tayo, ayan, nagganap ng church, inasumpungan dito, biyaya, at kita naman natin, kahit yung generator, pinahiram sa atin, nasira. May nagbigay na po ng kapalit. Sabi ko, mahihiram ulit.
nasira daw po yung church nila na doon siya lumaki. Doon sa church nila. Ako na may naawa. So, kung gusto natin, lagay nyo lang for Cebu. Lagay nyo lang for Cebu. Mamaya, lagay nyo lang. Kung gusto nyo. No pressure. Kanina pong morning, nag-ano tayo. So, ano po, 3 lang po muna. Yan po 7. Ano number 1? Ito po kasi tamang pamumuhay. Natuto po tayo. Mamuhay tayo na nagmamahalan sa loob at labas ng tahanan. Okay, kung may nang iwan sa'yo, mapalad ka pa rin na ikaw ay may relasyon sa Panginoon. Pero ipag-pray po natin na ma-restore ang relationship. Wala namang imposible sa Lord. Pwede pa ba? Walang imposible sa Lord. Para hindi mangyari ang hiwalayan, ay magsama ng maayos. Mag-usap ng maayos, magkaroon ng quality time sa isa't isa. At avoid ang 3 C na ating pinag-usapan. Anong number 1 i-avoid? Lust. Mga kabataan, huwag manonood at matatanda ng pornographic film. Ano pa yung padalawa? Katakawan. At ang pagiging madamot. Walang madamot na Kristiyano. Sabi mo sa iyong katabi, totoo kang Kristiyano, hindi ka madamot. Amen? Ipakita mo nga, you break greed by giving. Let us break greed by giving. Yung maganda pala yun, habang tayo nagbibigay. Ating wasakin ang greediness sa pagbibigay. Sino rito ang gustong pagpalain ni Lord at siya'y magagamit para sa pagtatanim? Habang nagtatanim, ano nangyayari? Pinapaulanan ni Lord para mamunga at ang bunga ay sagana. Tayo tumayo. Next week, wag kayo mawawala for the continuation. Natuto po ba tayo na paalalahanan? Mamuhay tayo ng matuwid, mamuhay tayo ng mapagpatawad, mamuhay tayo ng nagmamahalan. Please, sa loob ng tahanan, maging bukas tayo. Kung ang iyong anak ay nagsasabi sa iyo, magpasalamat ka. Kung ang asawa mo'y nagtatapat sa iyo, nangyari na magpatawad na. Solution na lang ang kailangan. Ang nangyari na ay nangyari na. Ang mahalaga ay nagtapat at tulungan. Mabago. Amen? Kaya ba natin sabihin kay Lord, this time, gawin nating totoo. Kanina pa po itong umaga, wala pa ako dito, inaawit ko na. Pasensya na kayo sa mga lumalabas na awit na sa una. Pero meron namang hindi sa una. Hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Tawad, nasasaktan ka, noon pa man ang nais ko'y luwalhatiin ka. Baguhin mo ang buhay ko, maging katulad. Sabihin natin sa Panginoon, tawad kung nasasaktan ka, noon pa man ang nais ko'y luwalhatiin ka. Baguhin mo ang buhay ko, maging katulad. Mga kalalakihan, taas ang kamay. Kalalakihan. Nasasaktan ka, noon pa man ang nais ko. Yes, Lord. Thank you for hearing the prayer.
glory. Hallelujah. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Truly, Lord God, dumingin ang tawad ang bawat isa sa anumang kasalanan, sa lust of the flesh, oh God, pride of life, even, Lord God, ang pagiging greedy. Lord, salamat ang bawat isa ay magiging generous. Ang bawat isa, Panginoon, ay magiging mapagbigay. Hindi dahil marami, extra, kundi ito ay test of faith, love, and obedience. Salamat ng bawat isa ay pinatawad mo na, Panginoon, kung namuhay sa imoralidad, kung namuhay sa hilig ng laman, kung sinunod ay hilig ng laman. Salamat po, hinihiling ko ang masayang pamilya, hinihiling ko ang mag-asawa ay magsama ng masaya, hinihiling ko sa loob ng tahanan ay maging masaya, mag-unawaan. Magpasalamat ang mga magulang kung nagiging open ang mga anak. Hinihiling ko na maging ang mga anak ay maging open sa magulang. Hinihiling ko, Panginoon, na maging mabuting halimbawa ang mga magulang. Alaan mo, Panginoon, sapagkat alam po namin na mga ipinanganganak ay walang alam patungkol sa mali at tama. Walang alam patungkol sa kasalanan. Pero kailangan maging mabuti ang magulang na magsisilbing halimbawa. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga katuruan. Salamat sa inyong pagpapaalala na kami nabubuhay, hindi lang sa tinapay, kundi dahil sa mga salitang lumalabas sa iyong bibig. Ito'y mga pangako mo. Salamat, Panginoon, na pinala mo sa amin na ang susi, Panginoon, na magiging sakin. Ang susi kung bakit ang mga tao'y lumalayo sa pananampalataya ay pagiging sakin. Pero ang susi naman ng kasaganaan ay pagiging generous. Lord, gusto namin ang iyong sinabi na kami ay tinubos mo sa kahirapan. Ang gusto mo sa amin mamuhay ng masagana. Ang gusto mo sa amin mamuhay ng malusog. Kaya inihiling po namin, Lord, magkaroon kami ng disiplina sa pagkain. Inihiling ko, sigilingin mo yan sa Panginoon, self-control, para huwag kainin ang pain, huwag pansinin, huwag mabitag ng anumang pain. Wala ritong mabibitag ng anumang pain ng kaaway. Ang inihiling ko, Ama, ay maging masagana. Inihiling ko, mga nasa abroad ay maging tapat sa asawa, maging mga naririto. Inihiling ko, ang mag-asawahan ay magsama ng masaya, dahil ito'y malaki ang epekto sa mga anak. Hinihiling ko na walang mga liwa, wala matukso. Ang tukso hindi kasalanan, pero yung pumatol, Lord, makapagdesisyon ng tama, tumawag agad sa'yo, humingi agad ng tulong sa'yo ang bawat isa. Mamuhay ng kalugod-lugod sa'yo, sapagkat ang pamumuhay ng kalugod-lugod ay may hatid na kapayapaan at kagalakan. Kaya Lord, sa susunod na linggo, may mga pag-uusapan ulit kami, ito'y paalala sa amin. Kaya Panginoong Diyos, pinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ng mga naroon sa online at mga naririto. Tulungan niyo po kaming mamuhay ng matuwid sa iyong harapan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, maging kalugod-lugod ang buhay sa iyo. Aanihin namin ang lahat ng aming itinanim. Father, salamat. Ang aming inamit na nahingi kami ng tawad, ito ay aming buong pusong hinihingi ng tawad sa iyo. Ayaw namin nasasaktan ka. Kaya tulungan mo kami, Holy Spirit, mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo. In Jesus' name. Salamat, protected ang bawat isa, ligtas sa aksidente, ligtas sa sakit karamdaman, at walang hiwalayang magaganap. Sa halip, restoration and reconciliation and masaya at malusog, masayang pamilya at malusog na pangangatawan. In Jesus' name,